Ano ang mga legal na implikasyon ng napipintong pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada at ano ang epekto nito sa balance of power dito sa Senado? At mas importante siguro pag-usapan natin ay bakit ito nangyayari sa kasalukuyan. A couple of days ago na nagkaroon ng walkout dito sa Senado, sinabi ko na namang ang malamang na intensyon nila dito is to prevent the approval of this amendment to the rules of the Senate dahil alam na nga nila na aarestuhin si Jinggoy Estrada. Ang pag naaresto si Jinggoy and he is not able to vote, then magiging 11-11 and no a resolution, no amendment, and no other actions can be taken on the floor dahil nga mawawala ang mayorya ng bilang dito sa ating mga senador na kabilang sa majority. Actually, ang magiging count niyan would be 11-11. And with the presiding officer from the majority who can only vote in case magkakaroon ng tie, it appears na magkakaroon ng stalemate lagi dito sa Senado at yan ay talagang titigil. That was, I think, ang opinion ko nung last video na ginawa ko. This is the intention, to weaken further the majority by putting them in jail. Kaya nga po sinasabi ko para sa akin, tama itong ginawa ng majority na magpasa sila ng amendment to the rules because it is pretty obvious naman na ang intensyon nitong minority with the help of the administration ay pigilan itong mayorya na ito to wield its power of numbers by putting them in jail. Hindi yan tungkol sa katwiran, hindi yan tungkol sa katotohanan, hindi ito tungkol sa pananagutan sa flood control. Kasi kung ito ay tungkol sa flood control, ay bakit mga opposition senators lang who is now in the majority in the Senate ang kinakasuhan? Ang target nila, yan na nga, si Jinggoy Estrada, Villanueva, Chis Escudero. Ang intention is to decimate the number of these senators. And in the meantime, dito sa House of Representatives, sino mga sinampahan nila ng kaso? Meron na ba? Hanggang ngayon wala pa. Si Romualdez puro ugong lang, pa-epek-epek lang, puro patutsada, puro pasabog, pero walang kaso hanggang sa kasalukuyan. Sino yung mga out of the 65 contractors na sinasabi ni Ping Lacson, yung kanyang mga expose dito sa Bulacan, itong mga DPWH officials na eventually ginawa nila ng mga state witnesses. Itong top 15 contractors na sinasabi ng presidente mismo, nasan sila? May nasampahan ba ng kaso? So para sa atin, hindi na nila maitatanggi sa ordinaryong Pilipino kung ano ang nangyayari dito. Ang instrumento ng pamahalaan, ang DOJ, ang Ombudsman, ang Kapulisan, ang NBI, all of them have been weaponized to silence the people.